Alright, mega shout out mga kakabsat. Good morning pa din, no? Mamaya good afternoon na at lunch break na, mga kabsat. Ito, pag-usapan natin ito, mga kabsat. Pag-usapan natin to, Jenny Ramos, Diyos ko Lord Rudy. Shout out, Jenny Ramos. Don't forget to like and subscribe. At syempre kay Mark Bon Jovi, Michael Pangan. Pag-usapan natin itong Blow Your Horn, kung saan ko binili ito mismo, no? Diyan sa Batanes, nung dumalaw tayo sa Batanes. Really, maestro, pumunta ka na ng Batanes. Kaso inaangkin na ng China, mga kakabsat. Diyos ko Lord Rudy. Talaga lang, ha? Ang kakapal talaga ng mukha, mga kakabsat, no? O ito, mga kabsat. Diyos ko po, Rudy. O yan, no? Gravity. Ibang klase talaga, mga kabsat, no? Naka po, grabe na talaga ang garapalan. Pati China, gustong angkinin na ng China. Ay, papayag ka ba? Jenny Ramos, pag inangkin niya ng China, kailangan mo na ng passport para makapunta ng Batanes. Kasi sa China na yan. Diba? Pinaangkin nila yung China eh. No? Diyos ko. So, pagdadalaw na si Maestro ulit, si Maestro dyan, kakailangan na ng passport, no? Para makadalaw ng Batanes. Ay, Diyos ko po, Rudy. Papayag ba kayo? Ha? Kasi sa kanila daw yung sa part ng target ng Taiwan hanggang dito kinuha. Oh, ibang klase talaga ang China, ibang galawan. Diyos ko Lord Rudy. Ano ba sabi sa balita? Pakinggan natin. Pati Batanes, sinaangkin na rin ng China ayon sa isang maritime expert. Oh. What they say is that the Batanes Islands are a natural extension of Taiwan and that... What? Natural extension of what? Diyos ko po, Rudy. Ibang klase talaga to mga China to. China tours, mga DDS, pasok. The people who are indigenous to the Batanes are the same people who are indigenous to Taiwan. And of course, Chinese were there a long time ago, so therefore we must own Batanes. Ayon sa Maritime Monitoring Group na Sea Light, mga eksperto mula sa Jinan University ang nagsabi niyan sa isang symposium sa Guangzhou, China. Sa isang article ng state-run news site na News GD, na pagkasunduan ng mga dumalong eksperto na may mga scholars daw ng sovereignty over the Batan Island belongs to China, Japan, Philippines. Delimitation talks illegal and invalid. Turing na natural geographic extension of Taiwan ang tinatawag nilang Batan Islands at China nila ang may soberanya dito. Agoy! Wala rin nilang legal na validity ang Japan-Philippines Maritime Delimitation Negotiation sa lugar. Inalmahan niya ng Department of National Defense at Philippine Coast Guard. Yun. Hindi rin malayo na nasa plano nila yan. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for, right? And we know, walang basihan ito, kalokohan ito. We should really debunk and counter all these lies. Otherwise, kapag hindi natin pinatulan itong mga ganitong kasinungalingan, uulit-ulitin lang nila and they're going to rewrite history once again. Baka hindi natin alam, baka pati Ilog Pasig ang kinin na rin ng China. Agoy! Ibang klase talaga itong mga Chinang to, mga kapsat. Diyos ko Lord Rudy. Ito ipakita ko saglit bago natin umpisan yung topic, no? Actually, umpisan naman na natin, pero syempre, ito yung time na pumunta ako dyan sa i-share ko lang sa inyo. Yan ang maps na to. Yan po si Maestro. Nagrenta ako ng motor para libutin ang Basco, Batanes. Kaya nag-galaxy tayo dito sa may bandang Naidi. Ayan Mahataw Lighthouse. Yan. Mga pinicturean ko po to, mga actual shots ko to. Ito naman dito sa may sa may large Boulder Beach. Ayan Yung drone ko pa dito, yung mga lumang drone pa, yung mga Phantom pa, yung kulay puti. Yan. Diba? Ganda ng Batanes, no? Tapos aangkinin lang ng China to. Ang kapal naman ng mukha, diba? Diyos ko Lord Rudy. Yan si Maestro. Batanes. Ayan, ito yung ano yun? Yung ano to? Spring of Youth. Yeah, dito naman sa may Sabang, yung mga old houses.
90 Lighthouse. So, blow your horn. Yan, blow your horn. Umuulan nun. Isang linggo ako dyan. 1 week ako nandyan sa Batanes nun. Iyan eh. O, diba? Tapos ito, gusto lang angkinin ng China. Ay, ang kakapal ng mukha talaga. Diyos ko, Lord Rudy. O, yan yung mga kasama natin, no? Mga nakilala natin sa Batanes. Mga kasama din natin. O, Barrio Chuvaya. Marami na lang nagbago sigurado dito. Alright. So, yan lang, Mabsat, no? Yan lang muna. O, diba? Tapos ito, ipamimigay lang. Ay, Diyos ko, Lord. Di tayo papayag dyan. Jenny Ramos. Diba? O, diba? Saan ka pa? Alright. O, pag-usapan na natin. Tara. Ano bang sinabi sa... Ito, no? China claims over Batanes possesses threat to PH expert. Ano ang ganap? Pakinggan natin, Mabsat. Pag-usapan po natin yun nga pong anibersaryo, 10th anniversary Oh, happy 10th anniversary yung ating arbitral ruling. Nanalo ang Pilipinas dyan. ng Arbitral Award dito nga po sa West Philippine Sea. Makakasama po natin si Attorney J. Batong Bacal, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Good morning po, Prof. Naku, galit na galit dito si Marcoleta kay Attorney Batong Bacal. Victoria po at Christian. Welcome back, Attorney. Hi, good morning Victoria, Christian at lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Salamat po. Sa inyo lahat. Salamat po, sir. At happy anniversary po sa ating Arbitral Award 10 years after po, Prof, nito pong paggawad sa atin, itong Arbitral Award nga na ito. Are we better off now? Mas umayos po ba yung sitwasyon natin in terms of our territorial dispute with China? Well, syempre po, pagdating dun sa usapin ng dispute na to, no, isa dun sa pinakamalaking challenges natin noon ay yung kumbaga public awareness, no, at saka national unity tungkol dito sa issue na ito. Dating po doon, masasabi po natin na talagang malaki ang pinagbago at mas maganda nga po yung posisyon natin ngayon dahil mayroong malawakang awareness tungkol dito sa iba't ibang aspeto nito at mayroon din tayong parang national consensus din, no, na talagang gusto natin ipaglaban ang ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Kaya doon po maganda po yung ating posisyon. Ngayon, bagamat nagkaroon noon, no, syempre, alam naman po natin na dahil nga tayo ay nanalo at tayo ay kinatigan ng isang international tribunal, yung kabila po naman ay parang lalong naging agresibo sa kanilang pagpursige dito sa kanilang illegal na claim, no? Pero kahit tayo po ay china-challenge nito, isa pa pong magandang pangyayari ay kinakampihan tayo ng international community, lalo na pagdating doon sa usapin ng karapatan natin sa karagatan. So pagdating po doon sa pagharap, doon sa aggression mismo, doon sa dagat, mas equipped po ba tayo ngayon? Masasabi ba natin mas kaya natin kahit pa paano mag-respond compared to the previous years, lalo nga po at andyan po ang Amerika, andyan po ibang mga bansa? Opo. Una, yung pagdating sa modernization ng ating armed forces at ng Coast Guard, nakita naman natin napakalaking pagbabago. No? Dumami ang ating mga barko at ang ating mga tauhan na talagang willing na mag-operate dun sa area na yon. Tapos mismo mga civilian, no? Dumadami rin talaga. Mayroon ng grupo na nabuo, no? Na talagang civilian, organic na civilian na effort ito, no, na hindi man lang ito tinutulak ng gobyerno pero sumusulpot po sila katulad ng mga coalition ng atin West Philippines natin ito, no? At yung mga organisasyon din ng mga mangisda, no? So nag-aano rin talaga, umaalsa din talaga yung ating sambayanan na gusto ngang i-assert, no, itong ating karapatan sa ating mga karagatan. But despite this, Prof, despite yung tagumpay natin after 10 years at mas solid na mga dynamics at operations natin, parang hindi rin po natitinag yung China sa kanilang claim. And ang pinakabago nga, yung pag-mention nila sa Batanes na di umano'y extension ng Taiwan. Siguro ang unang tanong ko doon, Prof, ano po sa palagay ninyo yung nagda-drive din sa China? Bakit despite this
facts and wins for the Philippines, hindi rin sila tumitigil sa kanilang claim? Well, una po, no, yung hiwalayin natin yung issue na yan sa Batanes, no, dahil yung sa West Philippine Sea, malinaw po yan na kumbaga matagal nang usapin yan. Itong sa Batanes, bago lang, no? Sumulpot lang uli ngayon, no? Although siguro mga 10 years ago meron na akong nadinig na ganyang klaseng haka-haka, pero individual lang, no? Isang tao lang kumbaga, no? Wala talagang pumapansin. Apparently yung kung ano man yung idea na yon, kaya yung tao na yon siguro parang nadinig ng ibang mga inchik, no, dun sa Communist China, at pinipick up nila ngayon yan, no. Ito pinapakita yung kawalan talaga ng basahan nila para sa kahit anong mga claim nila, no, dito sa ating area, no. Yung sa West Philippine Sea, inimbento lang nila yon. Kaya itong latest na sinasabing pati Batanes dinadamay nila sa kanilang mga claim, bagong invento na naman, no. So pinapakita yung kawalan talaga ng basihan at tinatawag na bad faith sa kanila, no. Como alam nilang talo sila doon sa kanilang claim sa West Philippine Sea, ngayon siguro para lalo pang magulo ang usapin, dinadagdagan pa nila. Mga kakabsat, request nga ako. Sa mga nandito, mga kabsat, request nga ako, mga kabsat, pakishare nga yung ating live stream ngayon. Pakishare. Kasi napansin ko parang hindi tayo lumalagpas ng 20. Mukhang nakakuan tayo, mukhang naka-shadow ban tayo. Pakishare nga, mga kabsat, yung ating live stream para kumalat sa iba. Maraming salamat po. Tuloy. Ng mga ibang mga claim na hindi lang tungkol sa dagat kundi pati sa mga teritoryo, mga lupain na alam naman ng lahat, lalo na nila, na matagal na talagang parte ng Pilipinas, no? Tama. Last year yung Palawan, yung pinaikot nilang mga claim na yan, no? Tapos ngayon Batanes naman, no? Pinapakita na talaga nila wala yung bad faith, eh. Pero ang mas nakakabahala pa dyan, dahil nga ganun kadali sa kanila na mag-imbento ng mga claim, kaya din nilang i-back up ito ng kanilang karahasan, no, ng kanilang poder, no. Kaya parang banta din 'yan sa atin, no. Isang reminder ito na hindi dapat tayo talaga manahimik lamang, no. Dahil yung overall intention, no, ay nakikita din natin sa mga ganyang usapin na pinapalutang nila sa kanilang mga tao, no. Alam naman natin yung mga ganyang usapin, hindi yan mangyayari kung hindi ito pinapayagan ng gobyerno nila. Doon kontrolado talaga ng gobyerno ang kanilang media, eh. Correct. So malamang sa hindi, talagang pinapayagan ng gobyerno yan na umusbong at lumawak, no, para yung mga tao nila, mga citizen nila, mapaniwala nila, no, maloko nila na suportahan ang gagawin ng gobyerno nila kung sakaling mag-decide sila na i-invade, no, ang Taiwan at kasama na ang Batanes. Opo. Noon po pag nag-uusapan ang West Philippine Sea, ang sinasabi ay kaya gano'n na lang ang pagkauhaw ng China sa pag-angkin ay dahil sa napakayamang natural resources doon. This time, Prof, sa tingin ninyo, nagbago na rin ba yung dynamics at yung pagtingin ng China na hindi na lamang siya all about the natural resources, kaya ganito yung kanilang pag-assert at pagiging aggressive din sa pag-aangkin ng hindi na lamang West Philippine Sea kundi other territories na rin ng Pilipinas? Salamat, So, Ayang Batman. Actually, Share sa tayo, kanila Mapsat, yung natural share. resources Salamat. ay secondary lang, no. Makikita natin yan sa kanilang actions in the past na baliwala sa kanila, kunwari yung ating mga pangisdaan at mga bahura, no. Winasak nila yon, sinira nila yon para gumawa ng artificial island, no. Kung talagang valuable sa kanilang natural resources, fisheries is one of the largest natural resources dyan sa West Philippine Sea, di dapat hindi nila ginawa yun. So para sa akin, talagang ang primary interest nila dyan ever since, no, ay yung kanilang security and military interest, no. At mahalaga sa kanila na para makontrol nila ang tuluyan ang South China Sea at kasama ng West Philippine Sea, ay kontrolin nila lahat ng mga isla sa paligid nito, kahit na ito ay islang pag-aari ng ibang bansa. Kaya ang Pilipinas ay isa doon, no? Yung tinatawag na first island chain, yung mga islang nakapaligid sa South China Sea, no? Kasama na ang Pilipinas, Taiwan, at ang parte ng Malaysia at Indonesia, lahat yan mahalaga sa kanila from a military and strategic standpoint. Kaya kailangan nilang kontrolin yan. Lahat ng mga lagusan, papasok at palabas sa West Philippine Sea at South China Sea, gusto nilang kontrolin.
So itong nangyayari ngayon sa Taiwan ay parte niyan. At syempre, hindi sila satisfied na Taiwan lang ang kanilang kontrolin. Para talagang makontrol nila yung daanan dyan, kailangan din nilang kunin yung mga isla na nasa parte ng Pilipinas. No? Kaya nga tinatarget nila ngayon ng Batanes. So eventually, kung tusundan natin yung logic na yan, ang ultimate objective talaga nila ay kontrolin lahat ng mga isla. Kasama na yung Pilipinas, no? Luzon, Palawan, Mindoro, at the very least. No? Kaya ganun yung thinking nila kaya hindi ako nagugulat na nagkakaroon ng mga ganyang parang trial balloon nila na kanila daw ang Palawan o kaya kanila daw ang Batanes. No? Ano yan? Yan ang indication ng kanilang talagang totoong hangarin. Opo. Pero how far do you think China will take itong pag-claim sa Batanes, Prof? Ano yung mga gagawin nila na ina-expect nyo in the coming days? Salamat, Mark Sa Bon Jovi. ngayon, Salamat. ang ginagawa nila ay dinadaanan nila ang Batanes para mag-conduct ng kanilang mga military exercises and operations dun sa eastern part. No? Nakita natin, in the past year, yung operations nila parang pinapaligiran nila ang Taiwan. No? Pinagpapraktisan nila ang kanilang invasion o kaya ang kanilang pag-cut off dun sa Taiwan, no? Yung pag-blockade sa Taiwan. Tapos this year, ang nakita natin, yung blockade operations na yun parang lumalawak, kaya umuusad sila pa sa bandang timog, sa south at saka east ng Taiwan, no? Na kung saan meron tayong usapan with Japan na magkakaroon tayo ng isang boundary negotiation, no? So pinapakailaman ng China yon, no? At tinutulak nila ngayon yung kanilang, kasi sinasabi nila na merong din boundary ang Japan, Philippines at Taiwan, no? Kung tatlo ang dapat na nag-usap sa hangganan, no? Pero wala naman silang pakialam doon dapat sa usapin ng Pilipinas at Japan lamang, no? Dahil may parte na talagang Japan and Philippines lang naman ang may boundary, hindi nakasama yung sa Taiwan. Pero nakita natin pinipilit nila, no, na hindi sa kanila din daw 'yon, no? Kaya naging parang dahil doon siguro, no, dahil alam nila na wala silang basehan doon para mag-object, ngayon pinapalawak nila yung problema by saying na hindi, kaya kami mayroong katubigan dyan, dahil yung katubigan ng Taiwan kasama na ng Batanes ay umaabot dyan, no? So ganun ka twisted bale yung kanilang pag-iisip dyan, nanggugulo talaga. No, at sa paggulo na 'yon, pinupush nila itong mga baseless na mga claim nila. Last sa akin, Prof, at the center of it, ang gobyerno natin, ang administrasyon ay nasa, I think, critical na position din kung paano ba magiging matatag yung posisyon ng Pilipinas. Based po sa inyong observation at pakikipag-ugnayan din po sa ating mga ahensya, nasaan po ang gobyerno, ang administrasyon sa pag-handle po ng issue natin sa China when it comes to territorial dispute, at ano pa po ang pwedeng gawin ng administrasyon moving forward po habang existing itong issue na ito? Dagdag ko lang din po, meron bang second arbitral case? Okay. Well, sa ngayon po wala pa naman yatang desisyon na magkaroon ng second case, no? Although meron nga po mga usapan, no? Dahil siyempre yung para mag-launch ka ng isang arbitration, dapat talaga napakaingat at mahaba ang preparasyon mo diyan, no? Lalo na ngayon, medyo mas kakaiba nga yung situation pagdating dun sa mga legalities. Mas malinaw na kasi ang legal situation pagdating sa South China Sea, West Philippine Sea, no? Kaya kung magkakaroon ka ng second case, gusto mong siguraduhin na yung second case ay susuporta at hindi magagamit ng kabila para ma-undermine yung first one, no? So wala pa naman yatang mga desisyon at final decision doon kung ano nga itong kaso na to at saan, no? Pero at least, no, alam ko meron talagang mga usapan tungkol diyan. Ngayon pagdating doon sa ating mga action ng gobyerno, para sa akin maayos naman yung ginagawa ng pamahalaan sa ngayon. Hindi kagaya ng previous one na tatahimik lang o kaya minsan sila pa magja-justify ng posisyon ng kabila, no? Sa ngayon, tulad ng nakita natin dito sa issue nga sa Batanes, no, may sagot agad ang gobyerno at hindi lang ang DFA kundi lahat din ng ibang sangay ng gobyerno na mayroong kinalaman dito sa ating mga maritime and territorial issues, sumasagot agad. At malinaw na solid agad ang kanilang sagot dun sa mga ganong klaseng baseless na claim.
At pagdating din naman dun sa West Philippine Sea at South China Sea issues, nakita natin, no, ngayon yung anniversary ng Arbitral Award, may celebration bale, no, ang na ginagawa ang gobyerno nitong the past week. Tuloy-tuloy yung mga activities, no, at malinaw na mayroong posisyon at paninindigan yung gobyerno tungkol doon sa arbitration. Hindi kagaya nung dati na parang noong una dina-downplay pa nila, halos hindi man lang nila tanggapin na nanalo tayo. No, napipilitan na lang nung huli nung makita nilang wala silang napala doon sa pananahimik na yon, no. Sa ngayon, very public yung positioning ng government tungkol dito sa issue na to. At kung paalala ko nga pala, mamaya pong 10 a.m. meron nga pong umikot sa social media na proposal na ngayong 10 a.m. magkaroon ng parang noise barrage. No? Para nga ma-celebrate ng sambayan ng Pilipino itong arbitration sa araw na ito. So maganda naman po yung ganung mga hakbang na ginagawa ng gobyerno. At least may clearer picture tayo, partner, kung ano ba yung current status ngayon at kung ano yung ginagawa ng pamahalaan. Prof, thank you so much po sa pagsama niyo po uli sa amin. Maraming salamat. Salamat, Prof. Welcome po. At good morning po uli sa lahat. Philippine Sea. Ay, naka-off ba ako? Naka-off yata ang mic ko, Mabs. At local officials, government agencies, stakeholders, youth, and music enthusiasts gathered at Malcolm Square People's Park in Baguio City on Sunday, July 12, 2026. Waves of Rock. Ito, si Mayor Magalong, mayor namin. No, yung maraming galit dyan. Yun eh. Uy, PMA ito Actually, umuulan pa rin dito sa Baguio, mga kabsat. Umuulan pa din. No? Talagang kwan din. Pero write your support for the West Philippine Sea. O, di ba? O, meron pa dito. O. Zambales, no? The ships of Subic participated in the nationwide simultaneous blowing of horns to commence the 10th year anniversary of the 2016 Arbitral Award. Mga pusong naririnig niyo po ngayon ay ang simultaneous blowing of horn at ginagawa po yan bilang paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Mga kapuso, 28 barko yung lumahok dito sa simultaneous blowing of horn. May mga barko galing sa Philippine Navy, US Navy, NAMRIA at ilan pang commercial ships. Kung matatandaan po ninyo ay July 12, 2016 lumabas ang South China Sea Arbitral Award. Ito ang nagsabi na walang legal na basihan ng China sa paggamit nila ng 9-dash line map. At pinagtibay nito ang soberanya ng Pilipinas at ang ating jurisdiksyon sa ating exclusive economic zone kasama na ang West Philippine Sea. Napakahalaga at kasaysayan itong Arbitral Award hindi lang para sa Pilipinas kung hindi para sa buong mundo dahil ito ang kontribusyon natin sa international law at sa UNCLOS sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Mukhang umaambon sa Zambales You know? Kitang-kita yung ambon, no? Tsaka yung cloud, sila nyo, sobrang cloudy. Ano pa mga baka mga ibang celebration pa. In celebration of the 10th year anniversary of the Award Philippine Sea, paglaban natin sa Philippine Sea, mahal na bansa, Pilipinas, kasama natin iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. You know. Santo. Ay, dito rin sa Baguio. Sa People's Park, kanina lang to. Kanina, 8 minutes ago. Nag-post lang yung mga kababayan natin. 10 years on, the meaning of the award is not in doubt. It is final. It is binding, and it remains the clearest affirmation of
Jay Tariela. O, di ba? A long week-long celebration of the 10th anniversary of the 2016 Arbitral Award kick-off yesterday with the West Philippine Sea Mural Festival, remarkable by the 220 mural entries were completed from Luzon to Mindanao. This shows that Filipino awareness of the West Philippine Sea is an all-time high. Ang problema ng panahon ni Digong, nako po, tahimik sila dito. No? Diyos ko po. You know? West Philippine Sea atin to. Sunod-sunod ng mga mga absat. West Philippine Sea Fish Fox Monument, the country's first public monument dedicated for Filipino fishers. Ayun, no? Binalandra na, mga absat. Yun. After 10 years, mga kabsat. Gawin. Pero pa yatang run eh. Para nagpo-form sila dito ng flag ng Pilipinas. May tatlong malalaking parang ito yung stars. Tapos blue, tapos red. Pwede. Alright, so okay na tayo dito sa West Philippine Sea at saka sa Batanes na inaangkin ng mga China. Diyos ko Lord Rudy, ibang klase talaga to. I am Batman, Jenny Ramos, no? Ang kakapal talaga ng mukha. Lahat na lang inaangkin ng mga hinayupak na tsekwa. Yun lang. Kapal talaga ng mga, garapal talaga. O siya, pan tayo. Next topic tayo, mabsat. Countdown muna tayo in 30 seconds. Here we go.